August 8, Huwebes, magandang umaga po. Mismong sina Manila Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno ang nanguna sa paninita ng mga bus na walang sticker at nangahas na pumasok sa Maynila. Naka-camouflage uniform pa nga si Mayor Erap na dating action star. Ang mga driver ng bus naman walang lusot dahil agad na pinababa ang kanilang mga pasahero. Dumating din sa lugar si Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ng mga bus operator, para ipaglaban ang karapatan ng mga prangkisa. Nagkaharap sila ni Mayor Estrada at narito po mga kapuso ang mga pangyayari kanina na nakuna ni Connie Sison sa unang balita sa GMA. Ito ba? Excuse me. Sir, kamusta ho kayo? Pasok na. Sir, ito na, naka-live tayo sa unang hirit po. Alright. Naka-ready to battle na nga talaga itong si Mayor Erap Estrada. Ano ho ang ibig sabihin na ipahiwatig nitong suot nyo ngayon na nakafatig po kayo? Nakahanda tayong ipagtanggol ang kaayusan ng lungsod ng Maynila. Ano man ang mangyari. Alright, so may mga talagang pasaway ho, na nahuhuli na kanina pa si Vice Mayor Isko Moreno. Ano ho ang binabalak nyong gawin sa kanila? Hindi kung lumalabag sila sa batas, huhulihin namin sila. May mga sinasabi po kanina si Attorney Topacio na unang-una, hindi ho daw ito isang ganap na batas pa. Ito daw ay isang resolusyon lamang. Kaya illegal daw itong pinapagawa nyo. Ang galing niya maging abogado, mag-usap kami sa korte, nakahanda kami. Naantay nga ho daw kayo ngayon para makipag-usap sa inyo. Hangad daw nila sana talagang mabigyan nyo sila ng direksyon kasi hindi daw malinaw itong pinapagawa nyong regulation. Kung hindi malinaw, pumunta sa korte, kami nakahanda pumunta sa korte. Alright, so ngayon po, ano ho ang ating gagawin pa sa mga susunod na araw kasi may mga Kailangan sumunod sila sa regulasyon ng lungsod ng Maynila. Sabay kami inalal ng mga Malinenyo para ilagay sa ayos at sa kapayapaan at malinaw ang batas. Okay. Na kami tungkulin namin na ilagay sa ayos ang kapakanan ng mga Malinenyo. May sinasabi rin ho kayo kasi si Attorney Topacio na kayo daw ay pwede pang makasuhan possibly ng graft dahil iba-iba daw ang sinisingil ninyo na sa Park and Ride. Ito daw ay isang pribadong organisasyon, hindi naman ho dapat may 45,000 daw, may 60,000. Sira ulo niya may ebidensya ba siya? Ayun daw ang Hindi kami corrupt, nakamukha na amo niya. Alright, so ito ho yung mga babalakin natin ngayon, talaga manghuhuli tayo ngayon, kayo mismo. Hanggang kailan nyo ho ito balak gawin? Ito yung hulihin ko. Hanggang kailan ho ninyo balak gawin ito? Patutupad namin ang aming batas sa lungsod ng Maynila. Simula ho, ito, panghuhuli nyo ho Yan ito. ang tungkulin namin. Ilagay sa ayos ang lahat para sa kapakanan ng mga Malinenyo. So sa ngayon po, may mga idea na ho kayo kung talagang itutuloy kasi mangilan-ngilan pa lamang yung mga nahuhuli at sinasabi nga ho 700 to 800 daw sila napapasok ngayon sa Manila. Kaya ho ba natin? Subukan nila. Kayang-kaya. Subukan nila. Yan ho ang ako ninyo. Ano ang mensahe nyo pa doon sa mga magdidemanda daw? Iakyat daw to? Nakahanda kami. Okay. Nakahanda kami pagtanggol ang aming sarili at ang kapakanan ng lungsod ng Maynila. Paano daw yung mga kapakanan ng mga bus drivers na matitigil din sa kanilang pagtatrabaho? Ano daw ang bibigay nyo sa kanilang awa naman? Ang mga driver may kanya-kanya mga trabaho. Sumunod sila sa batas. Baka yung amo nila hindi sumusunod sa batas, pasensya sila. Mensahe nyo naman po doon po sa mga kababayan natin na of course na aagrabyado rin ho dahil sa sinasabi dito nga panghuhuli naman na ginagawa. Alam mo, lahat ng pagpapatupad ng batas at ang pagbabago, siyempre lahat may nasasaktan. Kamukha lahat, halimbawa, ilang daan yung mga kolorum. Ayan, ilang taon nang pinapayagan yan. Siyempre nasasaktan yan. Pag mayroong pagbabago at pinatutupad ang batas, ay maraming nasasaktan. Ito na, nag-meet na si Attorney Topacio at si Mayor Estrada.
Ano yung mga inaakusan niyo po kanina kaya Mayor, Attorney? Wala po kaming inako sa kay Mayor. Ang ulit-ulitin ko, katulad ng sinabi namin, ginagalang po namin ng tahasan si Mayor Erap Estrada, hindi lamang bilang Mayor ng Maynila, kundi dating halal na Pangulo ng ating bansa na illegally na natanggal sa pwesto. Ginagalang po namin siya. Lamang, ito po ay kailangang maibigay po sa kanyang atensyon na maaari pong may na-overlook dito sa resolution na ito. Ano ho yung particular na na-overlook daw? Ang unang-una po kasi, with the indulgence of Mr. President, kung pwede po, ang isa pong reklamo, unang-una po, yung resolution po ay hindi po batas kasi. Unang-una nakita nyo, wala pong lagda ni President Joseph Estrada. Ito po ay isang resolution lamang na nagpapahayag. Merong traffic code, baka hindi sinasabi ng kliyente mo. Ayun, ang batas o, ang ordinansa o, 8029. Ayun po ang violation. Makikita nyo po yan sa OBR. Ngayon, kung gusto nyo po usapan legal, anytime po, pumunta kayo sa City Hall. But for the meantime, we're going to implement the laws. Ginagalang po namin yun na Mr. Vice Mayor. Sabi ko nga, hindi po kami rito para makipag-away o salangsangin yung mga pag-uutos. Ay, Mr. President, opo. Ito, may pangatlong linggo na ito namin pinatutupad eh. Bakit ngayon lang matatakutin nyo pa kami na kahit na ano eh. Magkaibigan po tayo, Mr. Oo nga, bakit susugod kayo kahit na pinagbabawal na namin. 3 linggo na, sana nagkaroon tayo ng dialogue bago humantong sa ganito. Kami naman nakahanda eh. Yun nga po, hindi daw po kayo ma-reach ng mga... Ako, ma-reach Ayan o, ito, lagi ito nasa opisina ni Mayor. Ilang beses o, baka hindi nyo alam, attorney. Hindi po. Tanungin nyo po siya. Kahit Ilang parati beses ho. siya nagpunta sa... Usap niyo na unaw. Kasi natin kunin na sa mapayaman parang to eh. Huwag yung pagdahas-dahas eh. Pero kung gusto nyo gawin, nakahanda rin kami. Ay, hindi po namin gagawin yung Mr. President. Ginagalang po namin Oo, kayo. oo. At nais lang po nilang ipakita yung kanilang sentimento, Mr. President. Di Hindi pag po pwede kami rin, dito para... alam mo, Sabihin niyo lang po na magdadialog po tayo. Aalis na po kami, Mr. huwag President. na dahil kayo. Sige. Mag-usap tayo. sige po. Ako kahit na may sakit pa ako, napapunta ako rito eh. Mr. President, kinalulungkot ko po. Anong oras di gusto? Ngayon, Ay, hapon. Ngayon na. Madali baka may sakit po kayo. Kahit next ano na po. Lalo wala yung sakit ko. Magpahinga po muna kayo. Kahit Ngayon gutom. na, para superan ito problema natin. Alam mo, ayoko ng ganito. Gusto ko both sides maging mapayapa eh. Ha? Opo. Ginagalang Paano po namin tayo? kayo. Hindi po kami rito para maggulo po.